Good day mga solar, 12 volts, 24 volts, or 48 volt system ang dapat natin gamitin sa ating solar setup. Definitely, mas mataas ang voltahe, mas maganda, mas efficient, and kung tutuusin, pag kinumpute natin, mas makakasave tayo pag mas mataas yung ating system voltage. Marami siyang factors. Mababawasan yung ating ibang materials, lalo-lalo na yung wire. Sa ngayon pa naman is napakamahal nung wire. So ayan, i-explain natin kung bakit mas matipid yung higher voltage kaysa low voltage na system like 12 volt system. Pero syempre, in terms of pricing, in reality, hindi naman kaya nating lahat na mag-afford. Medyo mahal pa yung costing ng ating solar materials. Kung ang purpose lang natin is pang-charge ng cellphone during brownout, or kaya is pang ilaw-ilaw sa bukid or electric fan, 12 volts, meron tayong mga appliances na 12 volts. Pwede na nating pagganahin sa ating system. Okay, kung ang consumption natin is 1,000 watts or 1 kilowatt below, pwede na sa atin ang 12 volt system. 1 kilowatt or 1,000 watts above to 2.4 kilowatt or 2,400 watts, go na tayo sa 24 volt system. And then 3 kilowatt yung ating inverter. And then after 2.4 kilowatt or above 2.4 kilowatt, so mas efficient is dito na tayo sa higher voltage na 48 volts. 12 volt system, kung meron tayong 3 kilowatt inverter, divide by 12 volts, current draw 250 amp, base sa wire chart, kailangan natin ng 125 mm squared. Napakataba niyan. 24 volt system, 3 kilowatt divide by 24 volts, bumaba na yung current, 125 amps. Bumaba na rin yung ating wire requirements sa 38 mm squared. And then pagka meron tayong 48 volt system, 3 kilowatt divide by 48, 62.5 amp. Napakalaki ng binaba ng ating wire requirement. Bali 14 mm squared na lang. And then punta tayo sa SCC, 12 volt system. Kung meron tayong 1 kilowatt na panel, ang current lang is 78. Mataas yung ating SCC requirement, 100 amps. Sa 24 volt system, 1 kilowatt divided by 25.6 nominal voltage, naging 39.6. Pasok siya sa 40 amps. And then sa 48 volts system, malaki ang binaba. 1 kilowatt divided by 51.2 nominal voltage. Ang current na lang is 19.53. Pasok na siya sa 20 amps. Laki ang kamurahan yan, yung 20 amps na SCC kumpara dun sa 100 amps. Okay mga ka-solar, nakakuha tayong idea kung anong system voltage ang dapat nating i-set up, kung bakit mas efficient yung higher voltage. Pero as advice sa mga beginner, magsimula tayo dun sa 12 volt system para matry muna natin. And then medyo affordable pa yon dahil pwede tayo magsimula sa 100 watts or PWM muna para lang magkaroon tayo ng ilaw or charger pagka brown out or sa mga remote area. Napakalaking pakinabang yan. Simula muna tayo sa 12 volts. And then eventually, pag nagkaroon ng budget, unti-unti tayo mag-upgrade until ma-reach natin yung ating goal na 48 volt system, and then sa buong bahay na yung ating mai-cater ng solar. Yan mga ka-solar, antabay lang tayo sa mga susunod na videos. Hopefully may natututunan tayo sa ating mga topic. And then kung meron tayong natutunan, pwedeng pakishare para maging aware dun sa iba. And then magkaroon tayo ng sharing of knowledge kahit kokonti. Ayan guys, maraming salamat ulit sa mga sumusuporta. Maraming salamat sa ating mga followers. Thank you.